Sa nakaraang video, agad na naglabas si Mr. Devourer ng malakas na demonic energy, handang harapin ang anumang banta. Ngunit bigla niyang narinig ang isang boses na punong-puno ng galit sa mga tao. Isang figure ang lumitaw, isang batang babae na may hawak na maraming kutsilyo, ang kanyang buhok ay kumikislap sa kapangyarihan. Handang lumaban, humarap si Mr. Devourer sa kanya, ngunit nang makilala niya ang babae bilang si Renee, agad siyang kumalma at binawi ang kanyang dark energy. Humingi ng paumanhin si Renee kay Mr. Devourer, ngunit winak silang ito ng huli, sa halip ay napansin niya na tila nagbihis si Renee. Namula si Renee, saka nag-strike ng cute pose, natuwa sa pagkaalala ni Mr. Devourer sa kanyang pagbabago ng itsura. Tinanong niya ito kung kamusta ang kanyang ayos, at sandaling natigilan si Mr. Devourer bago siya pinuri, itinatanong kung may espesyal na okasyon. Sa loob-loob niya, natakot siyang baka nagbibihis ito para sa kanyang resignation. Habang nilalaro ang kanyang buhok, kinumpirma ni Renee na espesyal nga ang araw na iyon, sabay tanong kung may oras si Mr. Devourer para sa kanya. Kinabahan si Mr. Devourer, ngunit pumayag, tahimik na nananalangin na hindi ito tungkol sa pagbibitiw ni Renee. Dinala siya ni Renee sa isang lihim na lugar sa kanilang lungga, isang espasyo na inayos niya ng may mesa at 2 upuan. Inanyayahan niya si Mr. Devourer na umupo, ipinangakong may ipapakita siya rito. Sa kabila ng kaba, umupo si Mr. Devourer, patuloy na nag-aalala kung ano ang binabalak ni Renee. Habang naupo sila sa lihim nilang tagpuan, inihain ni Renee ang smoothie tea sa kanya. Nanginginig ang loob ni Mr. Devourer, hindi mapakali sa iniisip niyang posibleng resignation ni Renee. Sinabi ni Renee na ang lugar na ito ay dati niyang pribadong tagwan, ngunit ngayon, lihim na nilang dalawa. Nagsalita si Mr. Devourer ng may kaba, halatang kinakabahan habang humihigop ng tsaa. Ngunit sa halip na resignation ang pag-usapan, binauika ni Renee ang nakaraan. Binanggit niya na 8 taon na mula nang kupkupan siya ni Mr. Devourer, isang pahayag na sandaling nakapagpakalma sa kanya. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita sa gitna ng kaguluhan ng dungeon subjugations at ang pag-angat ni Renee sa kanyang status. Tinanong niya si Renee tungkol sa kanyang kanang mata, ipinapakita ang kanyang tunay na pag-aalala. Lihim siyang natuwa na hindi pa nito binabanggit ang pagbibitiw. Naantig si Renee sa kanyang pag-aalala at masayang sinabi na masaya siya na naprotektahan si Mr. Devourer sa loob ng 8 taon. Ngunit biglang napansin ni Mr. Devourer ang kanyang mga sinabi, masaya ako, na tila may hangganan. Kinabahan siya, iniisip kung ito na ba ang pamamaalam. Habang lumapit si Renee sa kanya, sumiklab ang kanyang takot, same time na nagdarasal sa isip na huwag siyang mag-resign. Sa gitna ng tensyon, malumanay na ipinagtapat ni Renee ang kanyang nararamdaman. Sa sobrang tuwid at tapat ng kanyang pag-amin, hindi agad nakasagot si Mr. Devourer, nanatili siyang nakatulala, hindi makapaniwala sa biglaang pagbubunyag ni Renee. Muling pinagtibay ni Renee ang kanyang nararamdaman, inamin na sa loob ng 8 taon, may damdamin siya para kay Mr. Devourer. Sa sobrang bigat ng revelasyong iyon, tumayo si Mr. Devourer, nanginginig ang buntot sa kaba. Tinanggap niya ang damdamin ni Renee, ngunit ipinaalala rito ang panganib ng kanilang buhay, ang posibilidad ng pagkawala at kalungkutan na maaaring idulot ng isang relasyon sa ganitong mundo. Nayanig si Renee sa sagot ni Mr. Devourer. Aminado siyang natatakot siya sa ganitong sagot, ngunit hindi niya na raw kayang kimkimin ang kanyang damdamin. Hindi niya matanggap ang ideya ng isang pagtanggi, kaya humugot siya ng isang heart-shaped gem na kanyang nakuha mula sa Guildmaster ng Magic Tower, ang kanyang solusyon upang matiyak ang pagmamahal ni Mr. Devourer. Habang papalapit siya, nagduda si Mr. Devourer at pinakiusapan siyang huminahon. Ipinaliwanag ni Renee ang gamit ng hiyas, ngunit agad na naramdaman ni Mr. Devourer ang kakaibang mana na bumabalot dito. Dahil dito, nag-alab ang kanyang galit, iniisip kung may masamang balak si Renee. Sa isang iglap, nag-transform si Mr. Devourer sa kanyang shadow demonic form at hinarap si Renee ng may matinding puot, inakusahan itong gusto siyang saktan. Sa takot, nabitawan ni Renee ang hiyas, at nang bumagsak ito sa lupa, agad itong nabasag, nagpakawala ng isang nakakikilabot na sumpa. Sa kasalukuyan, pinuri ni Patrick si Mr. Devourer, muling pinagtitibay ang kanyang katapatan at paghanga rito. Sa biro, inasar niya ito sa kanyang pagiging matagumpay sa pagtaboy ng mga tao. Ipinakita niya ang respeto at camaraderie sa pagitan nila. Ngunit, bilang isang skeleton warrior,
Hindi makapaniwala si Patrick sa hindi pangkaraniwang asal ni Mr. Devourer. Sadyang kinutya niya ito, nagtataka kung bakit bigla nitong tinaboy si Renee. Hindi makapaniwala si Patrick, kahit si Renee, na kadalasang nakakaligtas sa galit ni Mr. Devourer, ay hindi pinalampas sa pagkakataong ito. Nasa anyo pa rin ang demonic form, walang pakialam na sinagot ni Mr. Devourer si Patrick, hindi alintana ang pagkalampag ng panga nito. Naghahanap siya ng paraan upang ayusin ang sitwasyon. Ngunit agad siyang tinuro ni Patrick. Ikaw ang may kasalanan nito, boss. Habang tinitingnan niya ang mga pira-pirasong bahagi ng nabasag na pulang hiyas, napaisip si Patrick. Bagamat hindi lang si Mr. Devourer ang may sala, malaki ang naging papel nito sa kaguluhan ngayon. Sa galit, dinurog ni Patrick ang isang bahagi ng hiyas gamit ang kanyang butot balat na kamay at diretsyong hinarap si Mr. Devourer. Ano ba talaga ang nangyari, boss? Naguguluhan at balisa, itinanggi ni Mr. Devourer ang kanyang alaala tungkol sa nangyari. Dahil dito, nag-alok si Patrick ng tulong. Kung hindi mo maalala, hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Nag-flashback sa sandaling nagalit si Mr. Devourer. Muntik na niyang saktan si Renee, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sumingit si Patrick, hinawakan siya upang pigilan. Sa harap niya, nakita ni Patrick ang anyo ni Mr. Devourer, isang nilalang na nasa pagitan ng pagiging tao at halimaw, puno ng matinding galit. Nang maunawaan ni Patrick ang tindi ng sitwasyon, agad siyang lumingon kay Renee. Nakita niya itong puno ng kawalan ng pag-asa at nalilito sa naging resulta ng kanyang ginawa gamit ang ruby. Pinilit niyang paalisin ito, ngunit masyado na itong gulong-gulo para maintindihan ang kanyang sinabi. Napagtanto ni Patrick na isa siyang balakid sa kasalukuyang kalagayan, kaya't napilitan siyang gumamit ng puwersa. Hinugot niya ang kanyang espada at pinatalsik si Renee. Nagdulot ito ng malaking pinsala at tuluyang nawalan siya ng malay. Ang matinding hakbang na ito ay nagpapakita ng kaseryosohan at panganib ng sitwasyon, isang paraan upang maprotektahan kapwa si Renee at si Mr. Devourer mula sa lalo pang kapahamakan. Nagawa niyang makabuo ng distansya sa pagitan nila, pagkatapos ay hinarap ang nagwawalang si Mr. Devourer. Lubusang nalilito at natangay sa kanyang demonic transformation, nagtanong si Mr. Devourer kung si Patrick ay balak din siyang patayin. Sa isang flashback, nakita ang matinding kaguluhang naganap, na siyang nagdulot ng kasalukuyang pagsisisi at pagkalito ni Mr. Devourer. Sa kasalukuyan, habang isinasalaysay ni Patrick ang nangyari, napapangiwi si Mr. Devourer sa mga alaala. Muling tinanong ni Patrick kung talagang hindi maalala ni Mr. Devourer ang insidente. Napabuntong hininga ito, itinakip ang kanyang mga kamay sa mukha, at inamin ang kanyang pagkakasala at pagkalito. Nauunawaan ni Patrick ang kanyang reaksyon, alam niyang mahirap para kay Mr. Devourer ang sitwasyong ito, habang tinitignan niya ang basag na ruby na naging sanhi ng kaguluhan, napag-usapan nila ang pangangailangang hanapin si Renee. Binigyang diin ni Patrick ang kahalagahan ni Renee sa operasyon ng dungeon, mula sa pamamahala ng pagkain ng mga monsters, pag-aasikaso sa financial records ni Mr. Devourer, hanggang sa pangkalahatang pamamalakad. Ipinunto niya na ang pagkawala ni Renee ay isang mas malaking kawalan para sa dungeon kaysa kay Mr. Devourer mismo. Napagtanto ni Mr. Devourer ang bigat ng sitwasyon, kasabay ng pagkagulat sa lawak ng kontribusyon ni Renee. Pinayuhan siya ni Patrick na hanapin ito, magpakumbaba, humingi ng tawad, at kumbansihin itong bumalik. Habang nagsisimula ng bumalik si Mr. Devourer sa kanyang normal na anyo, tinanggap niya ang payo ni Patrick. Mas idiniin pa ni Patrick ang kahalagahan ng bagay na ito, sinabing kahit palumuhad at halikan ni Mr. Devourer ang sapatos ni Renee, ay gawin niya ito kung kinakailangan. Sa wakas, pumayag si Mr. Devourer na kumilos upang itama ang sitwasyon at ibalik si Renee sa dungeon. Habang naghahanda siyang umalis, inabot sa kanya ni Patrick ang isang item na tinatawag na Dure, isang bracelet na dinisenyo upang patatagin ang mana. Agad na napansin ni Mr. Devourer ang berdeng emerald na nakalagay dito. Ipinaliwanag ni Patrick ang kahalagahan ng bracelet. Isa itong mamahaling item, ngunit maaaring hindi ito ganap na epektibo kay Mr. Devourer dahil sa kanyang malakas na mana reflux at kakaibang dami ng daliri. Binigyang diin ni Patrick na ang Dure ay maaaring makatulong upang maiwasan ang matinding pagbabago sa kanyang polymorph state. Intrigado sa antas ng paghahandang ginawa ni Patrick, pabirong tinanong ni Mr.
Devourer kung tila ba inasahan na nito ang insidente. Doon niya nalaman na nahanap lang ni Patrick ang dure sa sahig at pinaalalahanan siyang ingatan ito dahil marupok ito. Isinuot ni Mr. Devourer ang bracelet, ipinangakong aalagaan ito at sisiguraduhin ang kaligtasan ng dungeon sa kanyang pagkawala. Ngunit agad na nilinaw ni Patrick na hindi basta lakad-lakad lang ang gagawin ni Mr. Devourer, dapat siyang bumalik sa loob ng 5 araw. Inaasahan na nilang magbabalik ang mga tao, at kung wala si Mr. Devourer, baka hindi kayanin ni Patrick ang pagdepensa sa dungeon mag-isa. Pinagtibay ni Mr. Devourer ang kanyang pangako, alam niyang limitado ang kanyang oras. Gamit ang mahika, sinuot niya ang isang human-like cloak na may hood, upang magtago kung kinakailangan. Pinayuhan siya ni Patrick na huwag makatawag pansin kung mapapadpad siya sa isang human village, dahil maaari itong magdulot ng mas malaking problema kung may makakita sa isang dungeon monster roon. Sa biro, sinabi ni Mr. Devourer na kung hindi gumana ang lahat, baka dapat na lang siyang maghasik ng kaguluhan. Ngunit seryosong sinaway siya ni Patrick, pinayuhan siyang itigil ang pagiging cool, at mag-focus sa kanyang misyon, ang mahanap at maibalik si Renee sa loob ng 5 araw. Habang pinag-iisipan ang lalim ng kanilang sitwasyon, naalala ni Patrick ang malaking revelasyon, na hindi nila sinasadyang makuha ang isang manestone na may sumpa, na muntik ng ikamite ni Renee sa kamay ng isang nagwawalang Mr. Devourer. Habang naglalakad, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin, isang flyer na nag-aanunsyo ng isang auction. Nakasaad dito ang pagbebenta ng ika-34 sa 36 na virtuous masterpieces, ang Beheading Fang. Biglang kinabahan si Patrick sa maaaring maging epekto nito. Inisip niya ang isang trahedya kung sakaling malaman ni Mr. Devourer ang tungkol sa auction. Kung magalit ito, maaaring magdulot ito ng isang malaking sakuna, isang pagkalipol kung saan maaaring kainin ni Mr. Devourer ang mga tao at maghasik ng matinding kaguluhan. Habang iniisip ang mga ito, nakatagpo siya ng isa pang mahalagang impormasyon. Ang plano ng Dungeon Subjugation Coalition na salakayin ang core ng Ancients ay napaaga. Sa una, pinayuhan ni Patrick si Mr. Devourer na bumalik sa loob ng 5 araw, tiwala siyang mapapanatili ang kaligtasan ng dungeon sa panahong iyon. Ngunit ayon sa bagong flyer, ang raid ay itinakda ng maganap sa loob ng 3 araw na lang. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala kay Patrick. Napagtanto niyang maaaring malagay sa matinding panganib ang dungeon, lalo na kung wala si Mr. Devourer at hindi niya alam ang binagong schedule ng pag-atake. Samantala, natagpuan si Mr. Devourer sa isang wasak at desyertong lugar, nakahiga sa isang malalim na crater, tila walang pakialam sa mga kagyat na pangyayari sa paligid niya. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng bigat ng kanilang sitwasyon at ang posibleng trahedya kung hindi siya makakabalik sa oras upang harapin ang paparating na pananakop ng mga tao sa kanilang dungeon. Habang nakahiga at nakatingala sa langit, nagbuntong hininga si Mr. Devourer, inaalala ang kanyang aksidenteng teleportation, pangalawang beses na itong nangyari. Naalala niya ang babala ng kanyang skeleton knight tungkol sa pagiging magulo ng kanyang mana at pinayuhan siyang iwasan ang paggamit ng mahika. Habang pinagmamasdan ng mahiwagang enerhiyang dumadaloy mula sa kanyang kamay, nag-isip siya kung ito ang dahilan ng kanyang teleportation failures. Gayunpaman, nagpasya siyang subukan muli. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa, nag-focus sa lokasyon kung saan pumunta si Renee upang magbenta ng mana stones, at naglabas ng matinding alon ng dark mana. Unti-unting lumutang ang kanyang katawan, nababalot ng madilim na aura, at agad siyang naglaho. Sa isang biglang paglipat ng eksena, ipinakilala ang isang Mar-Angel na demonic queen na may lila at pilak na buhok, may sungay at pakpak, nakaupo sa kanyang trono. Hinarap niya ang isang matapang na human warrior na nagawang makarating sa kanyang silid, at mayabang niyang ipinangako rito ang isang kamanghamanghang kamatayan. Ang mandirigmang tao ay matapang na lumapit, hinahamon ang kay-abangan ng reyna. Hawak ang kanyang espada, ipinahayag niya na ang kanilang grupo, ang Sisondon Tiger Mercenary Party, ang ika-32 rank subjugation party sa Empire, ay naroon upang tapusin ang paghahari ng Demonic Queen at ipalaganap ang kanilang kasikatan sa buong kontinente. Hindi nagpakita ng interes ang reyna at hinamak ang kanilang kakayahan. Tumayo siya mula sa kanyang trono at inihayag ang kanyang makapangyarihang lahi bilang ang ika-17 na inapo ng Demon King Asmodel. Naglabas siya ng matinding dark energy, ang kanyang pakpak ay naglabas ng nakakatakot na aura na kulay rosas at berde.
Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang Meldokpol at sinabi niyang isang malaking karangalan ang marinig ang kanyang pangalan, kasabay ng tiyak na pagkawasak nila. Ang lider ng mga mersenaryo, na may kumpiyansang nakangiti, ay tinanggap ang hamon ng Reyna, handang makipaglaban sa makapangyarihang Demonic Queen. Buong tapang na hinarap ng leader ng mercenary ang Demon Queen Hidden at sigaw niyang sinabi, "Ibigay mo sa amin ang karapatang lumaban, Demon King." Ngunit hindi natinag ang Reyna. Mahusay niyang inikat ang kanyang staff, handa para sa laban. Habang umuulan ng mga palaso mula sa mga mercenaries, napakadali nitong naitaboy ng Reyna, na labis na ikinagulat ng kanyang mga kalaban. Ang mage ng grupo ay nagmamadaling humingi ng suporta, naghahanda upang magpalabas ng isang naglalagablab na pag-atake. Sa paghamak sa mga tao, sinabi ng Demonic Queen na sila ay walang halaga, kasabay ng pagtawag ng isang alon ng Demonic Flames. Ay tinarget niya ito sa mga kasamahan ng mercenary leader, habang ang iba pang mga mandirigma ay nagbibigay ng long-range attacks bilang suporta. Ang apoy ay tumama sa kanila bago ito muling itinuro sa leader ng mga mercenaries. Sa mabilis na tugon, ibinaon ng leader ng mga mercenaryo ang kanyang espada sa lupa at agad na nagpatayo ng isang harang na gawa sa mga debris upang protektahan ang sarili mula sa apoy. Ngunit napansin niyang lumamig ang paligid, at nang tumingala siya, nakita niya ang malalaking tipak ng yelo na bumubuo sa ibabaw niya. Napagtanto niyang ang Reyna ay mabilis nang naghanda ng isa pang mahika, isang malaking tipak ng yelo na handa nang bumagsak sa kanya. Agad niyang dinampot ang ilang bato at inihagis ito sa Reyna upang mawala ang balanse nito. Sa sandaling iyon, sinubukan niyang umatake. Ngunit sinalubong siya ng Reyna sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang alon ng matutulis na ice shards. Gayunpaman, isang protektibong barrier ang biglang lumitaw sa paligid ng leader ng mga mercenaryo, na pumihil sa pag-atake. Nagulat ang Reyna at nagtanong kung sino ang nag-activate ng barrier, dahil inakala niyang hindi na kayang lumaban ng mage ng grupo. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niyang bagaman malubha ang kanilang mga sugat, buhay pa ang mage at ang archer, handa pa ring lumaban. Ginamit ng mage ang natitira niyang mahika upang bumuo ng isang barrier para protektahan ang kanyang mga kasamahan. Samantala, inipon ng Demon Queen ang kanyang natitirang lakas at mabilis na sumugod patungo sa mercenary leader, na walang takot ding sumalubong sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, biglang gumuho ang kisame ng Demon Castle, at may isang nilalang na bumagsak mula sa itaas, na nagpadala sa dalawang magkalabang mandirigma palayo sa isa't isa. Pareho silang nagulantang sa hindi inaasahang pangyayari. Dumudugo ang bibig ng mercenary leader, habang ang Demon Queen ay nanatili ring gulat, hinihinalang may isang hindi kilalang puwersang nakialam. Mabilis na lumapit ang isang kasamahang mercenary upang suriin ang kanilang leader, ngunit tiniyak nito na ayos lang siya. Kasabay nito, nagtanong ang iba pang mercenaries kung sino ang misteryosong bagong dumating, dahil hindi nila inaasahan na may ibang subjugation party sa lugar. Samantala, habang bumabalik sa kanyang huwisyo, napaisip ang Demon Queen na maaaring tumaas ang panganib ng labanang ito. Kung may isa pang malakas na nilalang na kayang sirain ang Demon King's Castle, baka mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Habang unti-unting lumilinaw ang usok, isang figure ang lumitaw. Walang pakialam sa kaguluhan sa paligid, kalmado niyang tinanong ang mga naruroon, nasaan si Harstein? Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang walang iba kundi si Mr. Devourer, ang protagonist, na hindi sinasadyang napadpad sa gitna ng labanan. Naguluhan ang parehong mercenaries at ang Demon Queen. Sabay nilang tinanong, ano bang pakay mo rito? Sinuri ng mercenary leader si Mr. Devourer at nagsabing, mukha kang tao, pero mas mabuti pang lumayo ka sa Demon King na yan. Narinig ito ni Mr. Devourer at napaisip, Demon King, daw. Ang pakiramdam niya ay ibang-iba kumpara sa mga Demon Kings na nakaharap ko noon. Samantala, buong yabang na inihayag ng Demon Queen, magpadalaman kayo ng kahit gaano karaming hamak na tao, hindi ninyo ako kayang talunin. Mga mabababang nilalang, pagbabayaran ninyo ang pinsalang idinulot ninyo sa aking kastilyo. Sa puntong iyon, isang miyembro ng grupo ng mga mercenary ang nagulat, dumating na ang support squad, leader. Sa tuwa, agad na tumugon ang mercenary leader, magaling. Pagsamahin natin ang puwersa para talunin ang Demon King. Ngunit biglang sumabat si Mr. Devourer, sandali. Sagutin niyo muna ang tanong ko. Hindi siya pinansin ng mga mercenaries at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa Demon Queen. Napaupo si Mr. Devourer at napaisip, nakakapagod na ito.
Kailangan ko nang hanapin si Rene, at ngayon, mukhang imposible nang makipag-usap ng maayos. At kung hindi ako magmamadali, tiyak na sesermonan ako ni Patrick. Ang sakit sa ulo isipin. Lumapit ang isang mercenary kay Mr. Devourer at nagutos, tumulong ka na. Isa pang mercenary ang nagdagdag, mukhang natatakot siya. Dahil sa inis, sumagot si Mr. Devourer, tumahimik kayo. Kasabay nito, nag-transform siya sa kanyang demonic form, na labis na nagtakot sa grupo ng mga mercenary. Sinubukan nilang tumakas, ngunit agad silang nilamon ni Mr. Devourer. Nang makita ito ng Demon Queen, napanganga siya sa gulat. Interesado, tinanong niya, ano yung ginawa mo? Hindi ka panipaniwala ang lakas mo. Sa nakita ko, baka mas malakas ka pa sa akin, aking Ginoo. May kislap sa kanyang mga mata nang idugtong niya, lubos akong naiintriga sa iyo. Gusto kitang makilala ng mas mabuti. Ano ang tunay mong pagkatao, aking Ginoo? Ano ang pangalan mo? Ano ang lihim sa iyong kapangyarihan? Dahil sa sunod-sunod niyang mga tanong, nairita si Mr. Devourer. Nang mapansin ito ng Demon Queen, agad siyang nagbago ng tono at sinabing, patawad sa aking kawalang galang. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang dakilang, kinikilalang Demon King, ang ika-17 inapo ni Asmodeus, Mel-Doctol. Pagkatapos, nagtanong siya, ngayon, sino ka naman? Napaisip si Mr. Devourer, nakakairita na ito, pero kung para sa impormasyon, pwede ko siyang lokohin. Naalala niya ang babala ni Patrick, kapag nalaman nila ang totoong pagkakakilanlan mo, maaaring kumalat ang balita. Kaya't sumagot si Mr. Devourer, ako si Swaldo the Rainier. Natuwa ang Demon Queen at tinanong, Swaldo Rainier, pwede ba kitang tawaging Lord Swaldo? Walang interes na sumagot si Mr. Devourer, kung gusto mo. Napangiti ang Demon Queen at nagsabing, salamat, Lord Swaldo. Una sa lahat, taos puso akong nagpapasalamat sa iyong pagliligtas sa akin, bagamat medyo overkill ang ginawa mo. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, agad siyang pinutol ni Mr. Devourer, tigilan mo na yan. Iginiit ng Demon Queen, hindi. Kung hindi mo ako tinulungan, baka nagawa pa nilang makapuntos ng isang atake laban sa akin. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ko talagang iligtas mo ako. Pagkatapos, nag-alok siya, dahil tinulungan mo ako, gusto kong masaklian ang iyong kabutihan. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sumagot si Mr. Devourer, alam mo ba ang daan patungong Harstein? Nag-isip ang Demon Queen at sinabing, Harstein, sabi mo. Napaisip si Mr. Devourer, magaling, alam niya. Tama lang na siya ang pinili kong patawarin kaysa sa mga tao. Ngunit nagulat siya nang muling magtanong ang Demon Queen, ano nga ba ang Harstein? Napakunot noo si Mr. Devourer, Harstein. Hindi lang pala siya walang direksyon, hindi rin niya alam kung ano ang Harstein. Mukhang ang natanong ko ay ang nag-iisang nilalang na hindi alam ang sagot. Kaya't nagtanong siya, sige, nasaan ang pinakamalapit na human settlement mula rito? Sumagot ang Demon Queen, isang human village. Ang pinakamalapit na syudad na alam ko ay Laiz. Napaisip si Mr. Devourer, Laiz, ang imperial capital. Hindi ba 2 buwan ang biyahe mula Harstein patungong Laiz gamit ang isang human carriage? Pagkatapos, napahiga si Mr. Devourer sa lupa at napabulalas, sobrang layo. Nagtaka ang Demon Queen at nagtanong, anong nangyari, Lord Swaldo? Pinagmasdan niya ang ekspresyon ni Lord Swaldo at napansin niyang tila kailangan nitong makarating sa isang malayong lugar. Kaya iminungkahi niya, mukhang gusto mong maglakbay ng mabilis. Bakit hindi mo subukang gamitin ang teleportation hub? Napatingin si Mr. Devourer sa kanya at nagtanong, ano yung hub? Nanlaki ang mata ng Demon Queen at bumantong hininga. Hindi mo alam. Isa itong imbensyon ng mga tao na gumagamit ng mahika at alchemy. May teknolohiya ito na pumipilit sa isang tao na lumipat ng lugar sa pamamagitan ng espasyo. Napaisip sandali si Mr. Devourer bago muling nagtanong, saan ko makikita yan? Sumagot ang Demon Queen nang may kumpiyansa, ang teleportation hub ay matatagpuan sa Laiz. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.